Tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente sa 2025 midterm elections. Ito ay sa kabila ng mga naitatalang yellow at red power alerts ngayong taon. Ayon sa DOE, may mga papasok na planta para sa karagdagang supply ng kuryente. Nagpabalik si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Binusisi ng mga senadora naging problema sa supply ng kuryente sa bansa katulad ng mga nangyari kamakailan na power outages. Tanong ni Senator Raffy Tulfo, gaano ba kaayos ang mga planta ngayon at kung naisasagawa ba ang maintenance? Sabi ni Tulfo, kung properly maintained ang mga planta at sumusunod sa maintenance procedure, ay hindi pwedeng gawing palusot na nag-bog down ang planta dahil may nasirang pyesa. Your Honors, in terms of maintenance inspection po, wala hong regular na Wala. maintenance So inspection pwedeng po. after 10 years, after 50 years, after 100 years, saka mag-inspect, okay lang. Opo. Diyan kayo nagka-problema. Diyan Your kayo problema. Opo. Kaya pala marami mga outages, power outages, na kapag nag-inquire kami, sinasabi yung planta nag-bog down dahil nasira, dahil merong pyesa ang kailangang palitan at kailangang pang orderin kung saan lupalop ng mundo o sa lupalop na lugar. So, hindi nyo ginagawang trabaho nyo dyan sa ERC. If I can just clarify, the first inspection of the ERC is during the COC application. During the application. And Opo. then So next that's the will first be inspection. Tapos yung previously the COC rules provides for 5-year term of the COC. So so after 5 years. no po, midterm So another 5 years of midterm is inspection, after 2.5 years. 2.5 years, and then the next will be the next application. Okay. Ayon naman sa DOE, may mga ginagawa silang hakbang para matugunan ang mga problema. Tama po si Senator Chis, nahuhuli po yung build ng ating mga generators. They are not coming in fast enough. So we're hoping that if we incentivize new builds for this capacity that is not yet being addressed in the plan, then we will be able to address the loss of load, as you mentioned. Hinggil naman sa susunod na taon na panahon ng eleksyon, paano na ang supply ng kuryente? Doon po sa nakalatag na mga planta na they are supposed to come in this year, more than 4,000 megawatts po ang papasok. 2,000 plus po doon ay conventional, 1,900 plus is renewable. Pag kinumpute mo yung gigawatt hours po nila, it will be an 18% increase compared to the 2022 values. Ang ating pong increase in growth is about 6% per year. So hanggang sa 2026 po actually, covered po yung growth rate natin. Ayon sa DOE, sa susunod na taon, may mga papasok pa na planta na inaasahan din tutugon sa problema sa kuryente. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.